Hindi ka na kami. Baba mo na lang ito. Huwag mo na siya ibalak, hayaan mo ng gano'n, ang muli itaw. Okay. Nanay. Nay. Nanay. Tinawagan mo si Siama. Si Siama tinawagan. Si Tita Pat po. Ha? Si Tita Pat po.
Nung, Biglaan lang din po eh. Natulog yung puso niya eh. Kanina ayos ko pa siyang kausap kaya pagkaan ko natutulog. Tuwa kami lang ni Fred. Ang anak sa kitong bukinan. Marigatan. Oo. Kasi siya naalis namin yung platelets niya sa dalila pa siya. Eh, hindi natuloy kasi naantay yung o-opera sa kanya. Hindi makukulong yung doktor. Casey. Casey. Fred. King dia mata tatay bisa. Ani pun tatay bisa. King dia mata. Orang ni manang muli lebih. Ano kung bakit magagagawin ko nagpakamot pa siya.
Hindi ko yung sinugat mo sa akin ganun. Ay, sabi, sinuha ko na pala. Ah, ano oras yan? Ano, pumanaw? Alas 4? Ay, alas 5? Wala pang alas 5. Kasi nasa baba pa kami, hindi pa kami pumapanik eh. Kasi ngayon hinihintay namin yung alas 5. Oo. Kasi 5:30, sabi ko kay Casey, sakay na kami. Na umuwi. Kasi hindi naman nabili yung pagkuha ng platelets ng 3:30. Aalamin pa namin ulit sana bukas. Ano kami sa baba? Tumawag yung yung nurse, nire-revive na daw. Kaya pala nung pumanik si Casey, pumanik dito nung 3:30. Ako lang dito sa baba, iniwan niya yung bag niya doon sa tabi ko. Nagulat ako, bakit yung umiikot yung bag niya. Eh, inayos ko. Tapos parang may umupo sa tabi ko. Yan na pala yun. Kaya rin, hindi makatulog eh. Oo. Ako nga, kagabi hindi ako makatulog. Hindi ko maintindihan bakit. Ano, bakit kaya? Nagising ako na alas 12. Tapos natulog ulit ako, nagising ako alas 2. Hindi na ako natulog. Nagdadasal na ako hanggang sabi ko, tumayo na ako, naligo na ako kasi sabi ko, aayusin ko nga yung billing niya. Naayos na nga, bukas lalakarin na ni Casey. Hindi na nadala sa DSWD. Magkausap sila ni Siyama eh. Kasi si Siyama may pakilala sa DSWD na matasan. Eh wala, pagka inayos to, lahat na yun. Eh, pabalik-balik nga lang kami dito sa labas eh, sinisilip namin siya eh. Sabi ni Casey, nakatingin siya doon sa labas. Mga alas 3. Nakatingin siya doon sa labas. Sabi ko, huwag ka na magpakita kay papa mo, baka kasi magtakaan dito pa ako, baka mamaya mag-alala. Bakit nandito ko? Mas busy kami. Patingin siya doon, no? Sa labas. Nagpadala pa nga ng ng nail cutter. Saka yung salamin niya. Kaya nandito sa backpack ko. Eh, sabi ko kay Casey, siya na lang ngayon nga ang magugit sa kuko. Eh, dala-dala, wala. Hindi na siya nagugita ng kuko.
sa kanya. Kasi yung sa Batang Tanggol, yung kapatid ni Batang Tanggol, sabi pa naman, Eduardo Fiesta, magpagaling ka. Kapatid ni Tanggol, makikita sana ngayon sa kanya. Kasi nung pagpunta niya dito, bago kami kumuha ng platelet, nag-angkas siya eh. Nakita niya yung, saan mo nakita? Yun. Wala, hindi na niya nakita. Maraming salamat ate sa sakripisyo mo. Siyempre, awa ko naman yung napakasal sa akin. Kala ko gagaling pa siya. Akala ko, sabi ko nga sa kanya, pagaling ka. Sabi ko kanina sa kanya, pagaling ka, uuwi tayo. Kaya pala sabi niya, Bebe, nung isang araw, makahinti na daw sa mabuhay. Papa, kumpleto tayo. Hindi mo ako, kapatid mo. Hindi na tayo dito. Sabi dito sila, dito ka kay mama, yung mga kapatid mo. Papa. Papa, pinamasahe pa lang kita, o. Tupo yan. Ay, masahe. Hindi na niya nakayanan. Dapat i-ganun ko eh. Dapat itali para dapat lilinisin. Lilinisin. Ano na. Hindi ko din alam. Dapat kontakin na yung St. Peter. Asan ba yung ano yun? Andun yung certificate. Asaan? Nasa bahay. Hindi natin sa akin ang gagawin sa wala sa akin at paano magagawin natin. Pumunta ka sa baba? Huwag pa yun eh. Hindi.